Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worthy wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, stir up within me Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily lose life's song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warm my hungering to behold. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, stirs up within me Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You more. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. Oh, I want to know You more. Deep within my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes, stirs up within me Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily loses life's song, my heart begins to bleed sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warm
my hungering to behold. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Cries that says I want to know you. Oh, I want to know you, and I would give my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you more. Yan po ang awiting I Want to Know You More. Kung naalala niyo pa po, yung 1986, I remember, no, nung ako'y nag-aaral sa Adamson University sa Manila, and ako ay member ng Campus Crusade for Christ sa Adamson University, at saka nakalago ito sa akin at nakilala ko dyan ang Panginoon. Ganun din ho ang pagdalo natin sa Bread of Life sa kay Under Butch Conde noon. So, lagi ako nakikinig ng DZAS FEBC 702 at AM band po yun, kung saan napakinggan ko mga awiting yan, at ako rin ay bumili na ng mga nung ako ay inaakay ng Panginoon, at bagamat hindi pa ako tunay na nagsuko ng aking buhay, half-half lang, kaya hindi pa ako binababaan ng Holy Spirit noon, no indwelling Holy Spirit, at ayaw pang sumunod sa Diyos. Pero ako ay bumibili ng mga sa PCBS, dyan sa UN Avenue, sa Back to the Bible, dun sa West Avenue, bumibili po ng mga Christian songs sa sa cassette pa lang. And kaya po lumago ako sa mga mensahe ng mga awiting iyan, bagamat sabi ko hindi pa ako tunay na sumusunod sa Panginoon, naglilingkod. At yung mga kantang iyan po ay talaga namang tumitimo at nangungusap din sa akin. At sa pag-uwi-uwi ko ng aking lalawigang sinilangan sa Aurora, ay madalas kaming kumain ng mother ko at ng aking mga kapatid dyan sa Baler, o sa harap ng Mount Carmel High School and College. And dyan sa tindahan natatandaan ko pa yung pagkakasulat nung letra nung pangalan ng tindahan ni Tita Josa. Josa's Bake Shop ba yun? So, kumakain ng may hamburger, meron dyan mga spaghetti, lalo na yung braso na lagi namin in-order pag galing kami ng Maria Aurora. Kasi nga, dito kami sa Maria Aurora isinilang. So, nagpapatugtog lagi rin si Tita Josa ng mga awitin dahil malalim din po sa Panginoon. At dumadalo siya noon dyan kay Pastor Doming Isip, Kinamenchi Isip. And magkakasama pa kami noon sa MRC, sa DSM MRI. And originally, bagamat yung aming church ay Miracle Life Christian Fellowship Independent dito sa Maria Aurora, nag-affiliate lang. So kami po ay magkakasama, at si Tita Josa napakalalim sa Panginoon, mapagpaalala, talagang makikita mo yung reflection, yung Holy Spirit, yung God living in her, at sa pagsishare niya sa mga tao, and even sa amin. Then, binabati natin si Jeneline. Ayan, naalala natin yung mga song, Jeneline, yung Friends, itong mga I Want to Know You More, nila Gigi Villa,
Yung mga chariot of fire, I want rise up to worship. Sila Fermina, ayan, kinukumusta din natin sila. Lately na ibanggit sa akin ni Sister Rosalie Derit na parang recovering sa Panginoon, hopefully, and we are praying for you na talagang sana, alam niyo, pinakamahalaga sa buhay ng tao ay makilala ng Diyos ng lubusan. Maaring minsan tayo ay nagiging abala sa mga paghangad ng mga yaman o mga pangarapin natin sa mundo at yung gusto natin, entitled tayo doon, pero hindi yun ang gusto ng Diyos pala. At nadiskubre ko, at iyan naman ang tinuturo ng Diyos, na ayaw natin kasing unahin ang kalooban ng kaharian ng Diyos, ang pagkilala sa Kanya. Matthew 6:3, at ang inuuna natin yung kamunduhan, ginuuna natin yung pangarap natin, yung gusto natin, pero hindi nalulugod ang Diyos. Tunay na pagsuko, pagtalikod sa sarili at pagsunod sa Panginoon ang nais ng Diyos. Hindi siya nalulugod sa mga half-half na pagsuko ng buhay o paglilingkod. Hindi nalulugod ng Diyos sa buhay na hindi kalugod-lugod, na walang kabanalan, paglayo sa kasalanan, at tunay na pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya nami-miss ko rin kayo, and lagi ko lahat ng mga nakasama ko noon, I will not mention yung names ng mga tiga-baler na yung iba ay nawala na rin. So I'm always praying na makabalik tayo sa Panginoon bago tayo kunin ng Panginoon, makapaglingkod, makapagtuwid, at maranasan natin yung talagang indwelling Holy Spirit niya. Kasi hindi mag-i-indwell ang Holy Spirit sa atin kapag hindi tayo fully surrendered. Hindi mag-i-indwell ang Holy Spirit at ang kapatawaran ay hindi mapapasa atin. Mangangarap lamang tayong pinatawad tayo o mag-aakalang pinatawad tayo. Kung hindi tayo tunay na magsisisi sa ating kasalanan sa Acts chapter 2 at saka dyan sa sinasabi ni John the Baptist sa mga unang bahagi ng Gospel, Matthew, Marcos, Lucas, John, na kinakailangan tayong tunay na magsisi. Tunay tayo, may fake kasi, tunay na magsisi, tunay na tumalikod sa kasalanan, and then tunay na magpabautismo sa tubig. Bilang kapahayagan tayo patay na o mamamatay na at susunod na sa ating Panginoon. No more sins. At saka hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan, magiging asin ilaw patotoo, magiging instrumento ng Diyos sa pagpapalakas sa mga nahina, mga tinisod, magiging bibig ng Diyos tayo upang babalaan at magbigay ng pinasasabi ng Diyos sa iba. So, at kapag tunay ang ating paglapit, pagsisisi, pagtalikod sa sarili, ay pababa ang Holy Spirit, sinabi niya, at talagang diyan ka palang mapapatawad. Pero kung mga pawalang kwentang pagsuko ng buhay, hindi tunay na pagtalikod sa kasalanan, hindi tunay na pagsunod sa Diyos, hindi natin mararamdaman yung presensya ng Diyos. Magiging ritual lang yan. Kaya sabi nga ni Kristo, hindi lahat ng tumatawad ng Panginoon ay maliligtas, kundi yun lang sumusunod. Tsaka maraming magyayabang na dami nilang ginawa ng mga aktibidad sa Diyos, pagkalayas ng demonyo, pangangaral, marami silang ginawang dakilang bagay sa pangalan ng Diyos, nagpalayas ng demonyo, nanalangin, sila ay nag-alap propeta, hindi sila kikilalanin ni Kristo. Sabihin niya, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa na masama. Yan. Kaya dapat sana tayo magpatuloy sa Panginoon. Marami nakakaabala sa buhay, pangarap, mga pagsubok na dumadapa kaagad tayo. Hindi, maski ano pang mawala sa ating buhay, pamilya, anak, asawa, bagay, ang Diyos ay wag lang mawawala. Diyan tayo may kapayapaan, diyan tayo may katagumpayan, at gawin natin pinagagawa ng Diyos. Merong kapanatagan, merong kapayapaan, may katagumpayan, merong pananahan ng Espiritu ng Diyos, mararamdaman mong presensya ng Diyos, ang pangunguna, pangungusap, pagdidikta niya, paggabay niya. Yung kapangyarihan niya ay mararanasan natin. Diyan natin matatamo yung tunay na pag-ibig ng Diyos na higit sa mga bagay, sa anak, sa asawa, higit sa mga material na bagay. So, yun ang gusto ng Diyos. Kaso, ayaw natin lagi yun. So, sana tayo magpatuloy. Itong kantang ito na
unahin natin yung makilala natin ng Diyos. May narration ito pero next time, tatalakayin ko yung narration ito. Yung tayo ay, sabi niya, nagiging abala tayo sa mga bagay ng kamundo at nalilimot natin ng Diyos. Kahit mahal natin siya, nakakalimot tayo at talagang hindi natin nagagawa yung nais niya. Ang unahin natin yung makilala ang Diyos. Kinikilala pa ba natin yung iba? Si lingkod ng lingkod, panay lingkod pero hindi kinikilala kung anong gusto ng Diyos. Panay lingkod lang sila, panay perform sila, panay ritual pero hindi nila kinikilala. Ano bang gusto ng Diyos sa buhay ko? Ano bang gusto ng Diyos na gawin ko sa mga anak ko, sa yaman ko, sa mga material ko, no? Anong gusto ng Diyos sa buhay ko? Hindi yung gawin ko yung gusto ko. Nauunang gawin ng gusto pangalawa lang ng Diyos. So, ito yung message ng song, ulitin yun na lamang. And I pray yung mga nakalimot, tumigas ang puso, yung mga taong nawala sa Panginoon, bumalik na kayo. Nakakatakot mamatay nang wala tayong tunay na relasyon, nakikirelasyon lang tayo. Nakakatakot na mamatay tayo nung hindi natin nararamdaman ang presensya ng Diyos, nag-aakala tayong ligtas, hindi pala. Baka itakwil tayo. Kaya may pagkakataon pa kaya tayo buhay. Bumalik tayo sa Diyos, mga kaibigan ko dyan sa Baler, sa San Luis, dito sa Maria, sa Dipakula at sa iba pa. At sa Palawan, sa Manila. So, yun ang pinakamahalaga na makilala nating lubusan ng Diyos. Okay? God bless you. I love you all. And of course, mas mahal tayong Panginoon at ng Panginoong Jesucristo ang ating tagapagligtas, at huwag nating limutin yan at unahin natin mahalin siya at before ang anumang bagay sa ating buhay, sa ating mundo. Okay? At yan ang tamang pagsunod na nais niya.